Jed, base sa report ng PSA, ano ang pangunahing contributor sa 2.9% na inflation rate noong Enero? Magandang umaga, Ella. Pangunahin ngang nag-ambag sa inflation ay ang food and non-alcoholic beverages at sa ilalim nito ay ang gulay, meat products at iba pa, kung saan ang kamatis ay ang pangunahin o isa sa pangunahing naging contributor dito sa overall inflation na naitala noong January 2025. Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority, 21.1% ang kanilang naitalang pagtaas sa presyo ng mga gulay, partikular na sa kamatis. Paliwanag ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, isa ang kamatis sa pangunahing nag-ambag sa overall inflation nitong nakaraang buwan. 155.7% ang naitalang inflation rate sa kamatis na sinundan ng restaurants, cafe and the like, renta sa bahay, karne ng baboy at karne ng manok. Sa kabila ng pagtaas ng mga nabanggit na mga produkto at serbisyo, nanatili sa 2.9% ang inflation rate nitong January 2025. Magandang balita rin mula sa PSA dahil ang bigas ay nagtala ng pagbagsak ng presyo nitong nakaraang buwan na may negative 2.3% inflation mula sa pagtaas noong December 2024. Binigyang linaw rin ni Yusek Mapa na pababa naman ang presyo ng inflation o ang food inflation sa bansa, ngunit nakakakita pa rin ng pagtaas sa ilang mga produkto dahil pa rin aniya sa naiwang epekto ng bagyo at African swine fever naman sa mga baboy. Ela, itong 2.9% inflation rate o pagtaas ng presyo sa mga produkto at serbisyo sa bansa na naitala ng Philippine Statistics Authority nitong nakaraang buwan ay pasok pa rin naman sa target ng kasalukuyang administrasyon o ng Marcos administration na 2 to 4% na inflation rate. Ayan muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina.